Ngayong gabi sa Diyos at Bayan. Maraming mga Pilipino ang magdaraos muli ng Holy Week, isang linggong nakaugat na bilang tradisyon ng maraming pamilya. Ngunit paano nga ba dapat ginugunita ang Semana Santa? Ginaganap lamang ba ito dahil nakaugalian? O dapat pang lubos na maunawaan? Alamin ang sagot sa mga katanungang iyan sa Tapatang Diyos at Bayan. Samantala, para sa marami, ano nga ba ang kahulugan ng Semana Santa? Pinapahalagan pa ba nila ang kahulugan nito? Mga tugon nila, matatantya sa nakakaalarma. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Tuwing Marso-Abril, ginugunita natin ang Semana Santa o Holy Week. Nagsimula ang tradisyon nito nang dumating sa Pilipinas ang mga Kastila mahigit 400 taon nang nakalipas. Sa panahong ito, inaalala ng marami ang pagdurusa, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya naman, magtanong tayo sa mga Pilipino, paano nga ba nila sineselebrate ang Holy Week? Ako si David Paul Farma, tara, samahan nyo kami! Nagsiswimming kasi kami magfa-family. Ayun, more on swimming, outing, or rides. Madalas po, nagpa-plan po kami mag-outing na pamilya kung saan po namin balak pumunta. Dito lang kami sa bahay namin, kasama yung mga bata, total wala namang pasok. Yun lang, mahirap ko din kasing pag out of town, pagka ganitong siksikan, traffic. Umuwi kami bago mag-Biyernes Santo. Meron kaming pinoprosesyon sa lugar namin. Bilang isang Katoliko at nananalig sa gawaing tradisyonal at spiritual na gawain ng Semana Santa, ako po ay nagdadasal. Naniniwala din po ako dun sa tatlong haligi na yan ng Holy Week, pananalangin, almsgiving at pag-aayuno at pangungumpisal. Siyempre yung mga tradisyonal, pabasa, daang krus. Pinagdidiriwang sama-sama kami pamilya at medyo may konting halo-halo at nagdadasal po kami sa pagkamatay ni Jesus. Hindi dapat pinagsasaya na nagiinuman. Sa bahay, nanonood ng Ten Commandments, ganun. Guwapa sa Bible, nakikinig worship song. Usually, sisimba kapag with families. Nanonood kami ng mga movies kung paano nag-sacrifice si Lord para sa atin. Bakit kaya mahalagang alalahanin yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus Christ? Si Jesus kasi ang nag-sacrifice sa mga sins. Kailangan naaalala natin siya palagi, hindi lang sa Holy Week. Siyempre, nagsakripisyo sa atin. Kailangan kahit paano ibigyan natin siya ng oras. Nare-reflect natin yung ginawa niya. Para sa akin, ito yung panahon ng mga kalimutan na yung ganita. Kung mayroon kang kagalit, patawarin mo. Yun yung basis ng bakit tayo nag-exist. Kung hindi nabuhay si Jesus na inialay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi tayo magkakaroon ng Kristyanismo. Kung mababasa niyo din sa Book of John, sa muling pagkabuhay niya, muli niyang kinatagpo lahat ng mga disciple niya. And doon lahat nagulat kasi totoo talaga ang sinabi ni Jesus na once na sumunod ka sa kanya, talaga magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. It should be reminded for us na there is someone that sacrificed his own life for the safety of many. Yung pagkamatay and muling pagkabuhay kasi ng Panginoon, it also symbolizes hope and forgiveness. And at the same time, gano'n man kalala yung nangyayari sa atin ngayon, there is grace na hindi tayo pababayaan. At God wants us na magtiwala sa Kanya and have faith. Isa na nga lang ba itong tradisyon? O kinalimutan na natin ang malalim na kahulugan ng Holy Week? Sabi sa Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." John chapter 3 verse 16. Tinubos na niya ang kasalanan natin more than 2,000 years ago. At hindi lang yon, ang kanyang sakripisyo ay para sa lahat. Ngayon, ikaw, handa ka na bang tanggapin ang kanyang pag-ibig? Huwag hayaan na maging tradisyon lang ito sa kalendaryo. Ito ay tawag para sa bawat isa sa atin na tanggapin siya bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Sa Semana Santa na ito, kilalanin natin si Jesus sa ating buhay gamit ang Biblia. Muli, ako si David Paul Farma. God bless us all!
na sa maraming mga Pilipino ang tradisyon ng Semana Santa o Holy Week sa bansa na nagsimula noong dumating ang mga Kastila. Bagaman ang mga araw na ito ay ginugunita ng mga simbahang Kristiyano, marami pa ring mga pamahiin ang nakapaligid sa mga ito. Sa kabilang banda, kahit na marami sa mga pamahiing ito ay unti-unti nang winawaksi ng maraming Pilipino, ang iba ay nakakalimutan ang tunay na kahulugan ng linggong ito. Kaya naman, sasagutin natin ang mga katanungan tungkol sa tradisyon at kaugalian, kung para saan at kung ano ang totoong kahulugan at kahalagahan ng Holy Week dito sa Diyos at Bayan. Tapatan na po tayo kasama sina Bishop Leo Alconga, ang National President ng Philippines for Jesus Movement, at si Pastor Junel Arevalo, Senior Minister ng Mid-Mountains at Montalban Heights Church of Christ at Chairman ng Metro Manila Churches of Christ East Cluster. Welcome po to Diyos at Bayan. Tapatan po tayo. Ang unang tanong po natin, ano po ba talaga ang kahalagahan ng paggunita ng Holy Week? HB4 Beauty, Bishop Leo, kayo na po mauna. Ang pagdiriwang po ng Semana Santa ay paggunita ng mga mahalagang bagay patungkol sa tao at sa Diyos. Kasi po ang Semana Santa ay nagpapalala sa atin ng ginawa ng dakilang Diyos para sa sangkatauhan. Na ito po ang masusubukan natin sa John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan o sa sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang mananampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang John 3:16 po ay marami pong nakakaalam yan. Kaya lang problema, hindi naman internalize yan, hindi na-apply sa buhay. Pangalawa po, ang Semana Santa po ay pagdiriwang natin ng dakilang kaligtasan binigay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay namatay. Sabi na Romans 5:8, when we were yet sinners, Christ died for us. Kaya po yung cross na isang lagi nakikita na simbolismo ng pagdiriwang ng Semana Santa, kaya doon namatay si Jesus Christ para bayaran ang ating lahat ng kasalanan. Pangatlo po, ang Semana Santa ay nagdiriwang din tayo ng pagkabuhay ng Panginoon Jesus mula sa mga patay. Sapagkat ang sabi niya sa John 11:25, I am the resurrection, I am the life, and he that believeth in me, though he dies, yet shall he live. Ito po na yung tatlong pillars na ito ay siyang sa aking palagay, siya ang sentro ng ating pagdiriwang. Kaya sa ating pagdiriwang ay magnilay-nilay tayo kung anong ating ugnayan sa Diyos. Magnilay-nilay tayo kung may katiyakan tayo ng kaligtasan. Magnilay-nilay din tayo kung ano po ang pangako ng Diyos. Lalong-lalo na tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako, including the resurrection of the Lord Jesus Christ. Napakaganda po ng mensahe ng Semana Santa na sana po talaga ay naunawaan ng ating mga kababayan kung ano po ang halaga nito. Pero ang tanong ko din po, bakit po ito ginaganap? Once a year lamang, hindi po ba ito dapat ay nagaganap sa pang-araw-araw, linggo-linggo? At bakit po ito required sa ating mga Kristiyano? Siguro si Pastor Junel po can answer this for us. Magandang bagay po na ang paggunita ng Semana Santa ay talagang ginagawa ng mga mananampalataya. Kagaya po nasabi nyo, mas maganda nga ang paggunita talaga ay ginagawa yan ng araw-araw. Bagaman ang Semana Santa ay pag-alala dun sa huling isang linggo ng ating Panginoong Hesus. Importante po para sa atin na ganapin ito sapagkat ito ay makatutulong upang ipaalala hanggang sa mga susunod na henerasyon kung ano ang biyayang kaligtasan na ginawa ng ating Diyos. Maalala ko po sa Biblia, ang mga tao kasi ay napakabilis makalimot talaga. Ang Israel ay 400 years na naging alipin sa Ehipto at ang Diyos ay gumawa ng napakaraming miracle para lang sila maligtas. And yet,
pagdating ng sumunod na araw, nagrereklamo na ulit sila. Parang napakabilis nilang makalimutan kung gaano ang pagliligtas ng Diyos. Ganon din po nung si Moses at si Aaron at si Josue ay namatay na. Ang sabi po doon sa aklat ng Judges, chapter 2, ang sumunod na saling lahi ay mga lahing nakalimot at wala nang pag-alala sa ginawang kabutihan ng Diyos. So ang pagdiriwang po, ang paggunita ng Semana Santa ay isang napakahalagang bagay upang ang aral na ito ay maging sariwa sa lahat po ng mga susunod pang henerasyon. May mga ilan po mga simbahan na naniniwala na hindi na raw dapat ito ginugunita dahil hindi raw po ito biblical. Wala pong sinabi sa Bible na kailangan isang linggo ay huminto kayo sa inyong ginagawa at kayo ay maggunita nung pagkamatay ng ating Panginoon. Ano po ba ang opinion niyo tungkol po dito? Mauna po kayo, Bishop Leo. Totoo po, walang sinasabi sa Biblia tungkol sa bagay na yan. Ngunit, kung ating po pag-aralan ng madiin ang Biblia, nakalagay doon ang tinatawag natin na underlining message na lalo na pag nakilala natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, araw-araw dapat maalaala natin ang kanyang ginawa. Maalaala natin na tayo nga ay niligtas niya. Hindi po sa pamamagitan ng tradisyon kasi ang pagdiriwang lamang Ang pagdiriwang na tunay ay nasa puso, nasa karanasan ng tao patungkol sa Panginoong Hesus. Kasi ang tunay na kasaysayan ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay ay karanasan. Hindi lamang kasaysayan na nasulat, kundi karanasan ng sino mang tumatanggap kay Jesus Christ na kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas. Hindi po tayo nagiging alipin sa tinatawag natin na yearly celebration. Wala naman pong masama dyan. Ang katotohanan ay pinalalahanan tayo. Ang tunay na kahulugan ay tuklasin natin. Ang tunay na implication nito sa ating buhay, tuklasin natin. Kaya tama yun na kahit na hindi tayo publicly nagdiriwang, pero inwardly, internally, araw-araw, ay nagdiriwang tayo sapagkat niligtas na tayo ng Panginoon si Kristo. Kaya yun ang pangako ng Diyos magsaya tayo sapagkat dumating ang deliverance, dumating ang pagliligtas ng Panginoon si Kristo. Yan po ay araw-araw. Araw-araw na papasalamat. Araw-araw na nasasama natin sa panalangin. Pag nananalangin tayo, hindi naman masama sabihin natin, Panginoon, salamat sapagkat ako ngayon ay nandito, ang buhay ko ay binago mo, niligtas mo ako. Salamat, Panginoon. Kasi po ang transformative motion ng buhay ng tao ay nakasalalay sa kaligtasan na inalok ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat lamang yan Hindi naman tayo sumusunod sa katulad ng pag-birthday. Nagdiriwang tayo isang beses sa isang taon. Araw-araw naman pwede naman natin ipagdiriwang ang ating birthday dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Totoo po yan. Kahit po Pasko ay ating ginugunita rin. Wala rin po sa Biblia, maliban sa alab natin, na ipinanganak ang Panginoon. At yan ay nakasulat sa Biblia. Pero wala naman nagsabing taon-taon, gunitain natin yan. At nabanggit nga ninyo yung birthday o yung araw ng kamatayan, ay ating pong inaalala po yung ating mga mahal sa buhay. In other words, dahil mahal po natin ang ating mahal na Panginoon, kaya natin inaalala din po siya. Ang kanya pong dakilang ginawa po para sa kaligtasan po natin. Pero bago po ako magpatuloy, si Pastor Jonel po, ano po ang pananaw po ninyo tungkol po dito doon sa mga tila ayaw yata mag-celebrate na ng Semana Santa dahil nga daw po unbiblical daw, or siguro, lalo na siguro sa mga negosyante dahil tigil trabaho ang nangyayari po sa Holy Week. Tila baka nalulugi din sila sa kanilang negosyo. Isa nga po yun. Ako ay agree po ako kay Bishop na ang Biblia, hindi naman po siya nag-prescribe directly na ipagdiwang ang mga bagay na ito, yung mga holidays, pero hindi rin naman po siya nag-prohibit.
At ang isang bagay na nakikita natin bilang mga nagmamahal sa ating Panginoon, importante po sa atin yung kanyang kapanganakan at yung kanyang kaparaanan kung paano niya po ginawa ang pagliligtas sa atin. Isang seryosong bagay po ang biyaya ng Diyos sa atin na hindi natin basta mababaliwala. Kaya bagaman ito ay hindi direktang binanggit ng Biblia na inuutos sa ating dapat gawain o ordinansa, pero tayo, out of our love for the Lord, ginugunita natin ito at ipinagpapasalamat natin ang pagdiriwang ng kahalagahan po ng Semana Santa ito. Sa kabilang banda naman po, ay may mga ilang tao po who would commemorate the Holy Week with superstitions. At yung iba naman po ay ginagaya ang pagpapasakit at pagpapako sa ating Panginoong Hesus. Tama lang po ba ang ganitong uri ng pagpapahayag ng pananampalataya sa ating Diyos? Tulad po ng iba dahil daw para maalala ay pinaparada pa yung mga santo at pinaparada pa po yung crucifixion, yung Christ na may karga-karga pong krus bilang daw palatandaan lang at paalala naman daw po lamang yun sa ating lahat. Mali po ba yun? Kailangan po una sa lahat, buklatin natin ang source ng kasaysayan na ito. Wala iba kundi ang Biblia. Wala po sa Biblia na i-imitate natin yung ginawa ni Jesus. Wala po Kasi sabi ng Biblia, siya ay namatay once and for all. Once, ang ibig sabihin, isang beses lamang namatay siya. At tapos na yun. Nang isinigaw ni Jesus ang kanyang salita sa krus ng Kalbaryo, natapos na, it is finished. Ibig sabihin, wala na. Lahat ng requirements ng kaligtasan, wala na. Lahat ng requirements ng mga sakripisyo na ginagawa sa Old Testament, tapos na. Lahat ng tradisyon na ginagawa ng mga relihiyon ngayon at tinuturo sa kanilang mga taga-sunod, tapos na po yan sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, maliwanag po na hindi na dapat natin i-imitate yan. Hindi na natin dapat i-duplicate yan sa ating pananampalataya at sa ating buhay. Ang totoo po, dapat ay, sabi ko sa kanina, tuklasin natin kung saan nanggaling ang tunay na kasaysayan ng Holy Week. Ang tunay na kasaysayan ng Holy Week ay nasa Biblia, nasa banal na kasulatan. Kahit na sa Isaiah chapter 53 ay sinasabi doon ang sakripisyo niya. He was wounded for our transgression, and the punishment for our sins was upon himself. Tapos na po yun And then ang sabi niya, and by his stripes we were healed. Ibig sabihin, hindi na pwede tayo magsugat-sugat sa ating sarili, magsakripisyo, magpapaluhon, magpapapako doon sa bandang Pampanga. Nakalimutan ko pangalan ng lugar na yun. Taon-taon marami pong nagpapapako doon. At ang akala nila ay nakatulong sila sa alam niyo, magprangkahan tayo kasi sabi nga ng portion na ito, prangkahan tayo. Ang katotohanan ito po, parang pag ginagawa natin yan, parang sinasabi natin kay Jesus Christ, hindi sapat yung ginawa mo, kaya't dadagdagan ko, gagawin ko rin yung ginawa mo. Hindi sapat ang kabayaran na ginawa mo ng aking makasalanan. Hindi sapat na namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Hindi sapat na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Hindi sapat na tinupan mo yung pangako para kami na sangkatuan ay minahal mong tunay at namatay ka sa amin. Hindi sapat yun, kaya dagdagan namin, dagdagan at dagdagan. Kaya taon-taon marami pong nagpapapako at nagsasakripisyo. Marami pong nagpapalo sa kanilang mga likod. Nasaksihan ko po yan. At yan po ay talagang hindi na kaaya-aya sa mata ng Diyos. Ayan, Pastor Junel, ano pong sa palagay ninyo? Dahil yung iba nga po sabi nila kapag sila daw ay magsasakripisyo ay para matiyak ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. At nandun na rin po yung kautusan ng ilang matatanda na kailangan tahimik lang tayo dahil patay ang Diyos. So huwag kayong maingay, huwag kayong tumawa. Kayo ay tahimik lang, patay ang Diyos. Ano pong masasabi niyo po dyan, Pastor Junel? Kaya po, Sister Kata, napakahalaga po ng ito pong ginagawa natin ngayon na pagpapahayag ng aral tungkol sa
Semana Santa, ang maling pagkaunawa ay maghahatid sa tao ng maling aksyon kasi yun ang kanyang pagkakaintindi. Kaya importante po na ang pagdiriwang ay nalalakipan ng tamang pag-aaral. Una sa lahat po, ang ginagawa natin ay paggunita sa ginawa ng Diyos sa atin. Ang Semana Santa ay nagpapakilala na ang Diyos ay may ginawa sa atin upang tayo ay maligtas dahil hindi natin pwedeng gawin ang ginawa ng Diyos, kaya siya ang gumawa. Sabi po sa aklat ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino man ang nakaabot doon. 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa atin. Ibig sabihin po, ito pong ating paggunita, ang Diyos ang gumawa at hindi ho tayo. Agree po ako doon kay Bishop Leo kanina dahil insulto po ito sa Diyos na may ginawa ang Diyos na sapat para sa atin at tatapatan pa natin ng sarili nating gawa. Sabi po doon sa Tito, napakaganda po nung sinabi doon sa may Titus 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. So, siya ang gumawa, inaalala natin at inaaral lamang po natin. Sa kabilang banda naman po, ay meron naman pong nagsasamantala ng long vacation mula Huwebes Santos hanggang Easter Sunday. Yung iba naman po ay mula Palm Sunday, buong linggo na po, nagbabakasyon po, nag-abroad, nagpupunta sa beach, pumupunta sa Baguio para magpalamig. Sa tingin po ba ninyo ay okay lang naman magbakasyon sa panahon nitong Holy Week? Ang blessing po na maraming blessing ang Panginoon. No? Ang isa sa blessing ng Panginoon ay kapahingahan. Makapagpahinga tayo, makapagbakasyon tayo, makapag-enjoy tayo with our families. Wala naman pong masama dyan. Ang masama lang po, pag kinalimutan natin na nataon ang ating bakasyon sa Holy Week, alalahanin natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong magsaya lang na wala na ang Diyos sa ating gitna, wala na ang presensya ng Diyos sa ating pamilya. Dapat isa yan sa dapat nating ipagpasalamat. We are doing our vacation, but at the same time, it is a portion of our special thanksgiving for the great blessings of God. Naligtas niya tayo. That is one of the greatest blessing ng Panginoon sa atin. Nakakatiyak tayo na papunta tayo na langit. Pero sa pagbabakasyon natin, huwag naman natin kaligtaan ang espiritu ng Holy Week kasi Holy Week ang ating bakasyon eh. Kaya patuloy natin namnamin ang pagsasaya sa pamilya, pero namnamin din natin ang papasalamat na may ginawa ang Diyos sa ating buhay. Kaya i-balance po natin ang ating ginagawa sa Holy Week. Kasi ang Holy Week nga ay banal, ang Holy Week nga ay paalaala ng pag-ibig, dakilang pag-ibig ng Diyos nang ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para tayo maligtas. At ang pag-ibig na yan ay kusang namatay ang Panginoon sa Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us. Doon naman sa 2 Corinthians 5:21, He was made to be sin for us who knew no sin. Hindi niya, walang kasalanan. He knew no sin. Literally, hindi niya alam kung anong kasalanan. Of course, bilang Diyos alam niya. Dahil nga nagpunta siya rito para iligtas tayo sa kasalanan. Ibig lamang sabihin, banal siya, pero ipinatong sa kanya ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin para tayo ay maging righteous sa harapan ng Diyos. Kaya sa ating pababakasyon, huwag natin kaligtaan yan. Mag-enjoy tayo, why not? Magsama-sama tayong pamilya, why not? But, siguro ang maganda bago tayo matulog, ay magbulay-bulay tayo. Ay salamat sa Panginoon. Holy Week ngayon. Maalala natin pag-ibig ng Diyos. At magpasalamat tayo. At manalangin tayo. At mabuo ng malakas lalo ang ating pamilya.
Kayo naman po, Pastor Jonel, dahil po ang ministry nyo ay nasa Mid-Mountain, sa Montalban, ano po, kumusta naman po yung ating mga constituents dyan? Paano po naman nila inaalala o ginugunita ang Holy Week po? Yun po, hindi natin maaalis ang pagkaabala ng mga tao sa mahabang panahon ng taon. At nakikita natin ang napakagandang opportunity kapag ka dumarating po ang Semana Santa dahil mayroong mahabang bakasyon. Hindi naman ho ako against na gamitin ito para sa family, napakaganda niyan. Pero isa sa pinakamaganda po na bagay, pagdating po ng panahon na yan, lalabas na po yung lahat ng mga bagay patungkol sa pag-ibig ng Diyos at pag-aaral. Ito rin po yung magandang pagkakataon na tayo ay matuto at bumalik tayo sa Diyos. Kung tayo po ay mayroong bakasyon, tama po si Bishop Leo, maganda naman, mayroon tayong bakasyon, gamitin natin yung mga bagay na yan na makakaunawa tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kagaya po sa amin, taon-taon, ang family po namin ay mayroong family reunion, dinadao sa Bicol, ginaganap po yan ng Holy Week. Pero pag kami po ay nagtitipon-tipon, ginagamit namin to bilang worship. Nagkakaroon po kami ng mga fellowship, ng mga worship kasi bagaman ito ay para sa pamilya, pero wag nating kalimutan, ito ay biyaya ng Panginoon sa atin na dapat mabalik natin sa kanyang papuri. In other words po talagang, it's an opportunity talaga for the family to get together and remember the Lord's death and resurrection. At hindi lamang po puro kasiyahan. I know sometimes people say na, kailangan magsaya tayo dahil buhay naman ang ating Panginoon. At yung iba naman kinakalimutan naman kung ano talagang ibig sabihin noon. Ano po? Excuse na lamang nila. Hindi, buhay ang Panginoon, hindi siya patay. Ano? Kaya kailangan magsaya tayo. Totoo naman po yun. Kaya lang po, syempre, binigyan din tayo ng simbahan, ng pagkakataon para gunitain nga itong death and resurrection of our Lord. In fact, there are 4 days, hindi po ba, na binigyan ng pangalan. Unang-una, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, at saka yung pang-apat, yung Easter, muling pagkabuhay, araw ng muling pagkabuhay. Pwede po bang tulungan ninyo ang ating mga kababayan? Ano po ba ang kahulugan at kahalagahan ng bawat araw na ito at bakit po ito tinawag na ganoon na lamang? Kaya po tinawag ito na santo, no? Ibig sabihin, banal. Banal na santo na Huwebes, banal na Miyerkules, banal na Biyernes. Sapagkat, tama naman po yan. Napakabanal. Special na araw yan. Hindi yan ordinary araw. Yan po ay tinatawag natin na papunta tayo sa isang napakahalaga na pagdiriwang na wala iba kundi ang Resurrection Sunday. Lahat na yan. Ang Biyernes na kung saan ay pinagdiriwang natin ang crucifixion of Jesus Christ. Mayroon nagsabi, today is Friday, but thank God, Sunday is coming. Ano ibig niya sabihin? Kasi ang Friday nakita ng sanglibutan, namatay ang isang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ang iba nagsabi, ay, katapusan na. Natapos din siya. Hindi po Ang sabi ng nabanggit mo kanina ay, yung Friday na yan, where the sacrifice of Jesus Christ was visible to all the world, to all in heaven, to all in hell. Ang kamatayan ng Jesus Christ ay talagang dumagundong na isang makapangyarihang pangyayari sa langit, sa lupa, sa impyerno, at pagdating ng linggo ay lalong nagbuksan ang tunay na kapangyarihan ng Diyos nang sinabi niya na I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he dies, yet shall he live. He live. At John 10:25. Napakahalaga po na ang tinatawag nito na simulain ng mga araw na ito ay patungo ito sa pinakadakilang tagumpay na hindi nagawa ng sino paman. Ang Panginoong Hesus lamang ang gumawa nito. Of course, it was under the approval
and under the anointing of God the Father na nangyari yan. Kaya alalahanin natin, hindi yan ordinaryong pagdiriwang. Pag sinabi natin, Huwebes Santo, Biyernes Santo, kung ano-ano, yan po ay patungo na yan sa climax of the historical reason why we have this Holy Week celebration. Naku, napakagandang matutunan yung sinasabi po ninyo. No? Sana po tuwing araw ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria at saka araw na muling pagkabuhay pinag-aaralan din. Ano po? At pinagdarasal din ng ating mga kababayan, idinideklara kung ano ba yung sinabi ng Panginoong Diyos sa mga pangyayaring yan. Ano? Isa pong gusto kong itanong sana, bakit po tinawag na Good Friday ang Biyernes Santo? What's so good about Jesus' death? Ito yung araw na pinatay ang Panginoong Jesus. What are your thoughts on that? Mauna na po siguro si Pastor Jonel bago si Bishop. Yan nga po, isang palaisipan sa maraming mga tao. Bakit nga naman tatawaging mong good ang kamatayan? Anong mabuti sa kamatayan? Actually, nagiging mabuti po ang kamatayan, naging mabuti ang kamatayan ni Jesus Christ dahil sa motibo at sa biyaya nito sa atin. Ang kagandahang loob ng Diyos ang ipinapakita. Kaya siya Good Friday because it is the day that Jesus performed sacrificially yung redemption para sa atin. At doon din ipinatunayan na ang pag-ibig ng Diyos ay abot hanggang sa ikamatay ni Jesus Christ. Okay, yun po ang pagpapahalaga natin bakit siya tinatawag na Good Friday. In other words, na-fulfill yung will of God the Father, to save us from our sins through the sacrifice of Jesus Christ. That's why we can say it is good. It is good, ano. Bishop Leo, ano pong may daragdag natin doon? Ang iba naman, nahahati kasi sa opinion ang kaisipan ng tao. Tayo, it is really a good Friday, katulad na sinabi ni Pastor Jonel Arevalo. Pero ang iba naman, sinasabi nila, Black Friday. Black Friday, ibig sabihin, isang malungkot, madilim na pangyayari sa kasaysayan ng Panginoon at sa kasaysayan ng sanglibutan kasi namatay siya. Kaya nga, mula noon ay sinasabi nila sa mga tradisyon, mag-ingat tayo, huwag tayo maghawak ng punyal, patalin, baril, kasi patay ang Diyos. Wala pong mag-iingat sa atin. Hindi po. Ang Good Friday ay ito po ang talagang tamang pagtawag natin sa Friday of the death of Jesus Christ. Babasahin ko po ang scripture. Ang sabi sa 1 Corinthians 15, chapter 15, verse 3 to 4. Ang sabi na po sa Pablo, kung ano ang natanggap ko, ay ipinapasa ko naman sa inyo na ito'y unang pinakamalaga. Anong unang pinakamalaga? That Christ died for our sins. Yan po ay Good Friday. According to the scriptures, and that He was buried, on the third day He rose from the dead, according din sa scriptures. Kaya po, may continuation po yung Good Friday. Pagdating doon sa Resurrection Day, wala po silang title, pero ako sasabihin ko, the greatest day in the history of mankind. Yaong pagkabuhay na Panginoon mula sa mga. Kasi po, tingnan po ninyo, kung siya'y pinanganak, totoo po yan, siya'y pinanganak. Kung siya'y ipinako at siya'y namatay sa krus sa Kalbaryo, totoo po yan. Pero, kung hindi siya nabuhay doon sa kamatayan, doon sa kanyang paglibing sa kanya, yung dalawang bagay na binagita, maging baliwala. Kaya, ang the greatest day in the history of mankind ay ang Resurrection Day ng Panginoong Kristo, sapagkat it is the completion of all salvation na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. It is the completion of our eternal destiny in heaven. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 14,
In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I'll go and prepare a place for you. And when I go and prepare a place for you, I will come again and get you unto myself, and we will be together in that place. Imagine that. Nangyari yan. Bakit po? Dahil po sa resurrection. Kaya purihin po ang Panginoon. Mag-celebrate tayo na may renewal sa ating buhay. Na may tinatawag tayong may bagong hope. May bago tayong pangitain sa buhay na ito, na ang buhay na ito ay talagang patungo sa tagumpay. Kahit sa ngayon, maraming pagsubok, maraming hirap, pero ang buhay natin patungo sa tagumpay. Bakit po? Ang Panginoon Jesus ay nagtagumpay sa lahat ng bagay nang siya'y mabuhay muli sa kanyang libingan. Amen. Ayun po, hindi makukumpleto talaga ang gospel kung hindi po natin mapapatunayan, ayon na rin sa salita ng Diyos, and witnesses, there were many witnesses na ang Panginoong Diyos ay namatay at nabuhay na muli. At alam ko po ay nandito pa po siya sa mundo ng mga 40 or 50 days. Ano po? Kaya nga po sumunod yung mga epistles ni Paul at kung ano-ano pa pong mga kwentong mababasa natin po sa Biblia based on witness account about Jesus' Amen. life, death, and resurrection, and how he lived, Amen. continued to live while he was still here on earth, and how he ascended into heaven from the Mount of Olives. Amen. Doon din Amen. po siya babalik. Yun ang aking inaasahan talaga at gusto kong makita ng personal ng aking mata ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Mount of Amen. Olives. Pero gusto ko pong i-atras ng konti pa po yung itong Holy Week. Dahil nung Huwebes Santo, the day or the night bago si Jesus ay pinako sa krus, ay nagkaroon po ng tinatawag na Last Supper. At doon po naganap yung ngayon that we continue to practice the sacrament of communion. Ano po bang kahalagahan talaga ng communion at bakit po ginagawa ito sa simbahan? At totoo po bang katawan ni Jesus yung ating kinakain o dugo po niya? Ang sabi po niya sa Last Supper, do this in remembrance of me. Actually, hindi lang do this as often as you do. Hindi ba? As often. In other words, gusto po niyang gawin natin ng madalas dahil yun po ay pag-alala sa Kanya. Sige po, mauna na rin ho uli si Pastor. Napakaganda pong makita natin yung pong sabi ni Jesus Christ. Una, makita natin ito ay larawan na ang ating Panginoong Hesukristo ay nabayubay sa krus at dumanak yung kanyang dugo na siyang naging pambayad. Ang dugo ay buhay, panghugas ng ating kasalanan. At sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Nung akin pong tinitingnan, ang Jewish tradition, napakahalaga po yung tradition ng Jewish tungkol po sa bagay na yan. Yung pong pag-alok ng tinapay sa panahon po ng mga Israelita, kapag ka po ang isang tao ay nag-invite sa isang bisita at inalok siya ng kumain ng tinapay sa loob ng bahay. Ang ibig pong sabihin nito ay pag tinanggap ito ng kanyang bisita, ibig sabihin yung nag-aalok, I am willing to offer my favor sa iyo at I will do everything to protect you. Yan ang aking covenant. Naalala niyo po si Lot nung may dumating na bisita siyang dalawang lalaki at pinakain niya ng tinapay. Ngayon, as a covenant, ginampanan niya yon. Nung ang mga tao ay gustong palabasin ang bisita ni Lot, talagang hindi niya ibinigay yung kanyang bisita dahil yun nga ang kanyang covenant. Sa halip, ibinigay niya yung kanyang anak. So, yung pong pagsasabi na ang pagtanggap natin ng tinapay ay pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Na sa kanyang poder, talagang ibinigay niya ang kanyang buhay. Yun yung covenant. And yung wine naman po, sa tradisyon, yung tatay ng ikakasal na lalaki, magtitigis siya ng wine, ibibigay niya sa anak, at yung anak naman na lalaki pupunta sa kanyang mapapang-asawa at sasabihin niya na this cup is a new covenant of
in my blood which I give you. Talagang sinasabi nilang literal sa gano'n na ito ay bagong tipan. Ibig sabihin, mahal na mahal kita at handa akong i-offer ang aking buhay para sa'yo at gusto kong tanggapin mo ako. Para yun po yung ano. So, ganun din po sa atin. Sa ating pagtanggap ng ating communion, nakikipag-isa tayo sa ating Panginoon. At ang ating pong covenant, ang Diyos ay merong tipan na walang hanggan, hindi lamang sa kanyang kamatayan, kundi dadalahin niya tayo doon sa napakagandang pangako sa buhay na walang hanggan sa lahat ng sino mang nakipag-isa sa kanya. Ayan, Bishop Leo, may idadagdag po tayo doon. Sa Matthew 26 and 1 Corinthians chapter 11, ay makita natin ang kahulugan ng Lord's Supper. Number 1, ito po ay remembrance na sinasabi ni Jesus na pagsalang-alang ng kanyang ginawa, ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagbabalik muli. Paliwanag po yan eh. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 11, do this in remembrance of me. Pero may karugtong eh. Sabi niya, as often as you drink it upon remembrance of me. Sa pag-alala sa akin. And then, ang sabi niya, sa Matthew 26, sabi niya, kainin niyo ito, sapagkat darating ang araw ng aking pagbabalik. So, it is a remembrance of His proclamation of His death and resurrection. But it is also a proclamation, ang Lord's Supper po, na kanyang pagbabalik. Kaya, at ang lahat na ito, yung simbolo ng tinapay. Sabi niya lang yung simbolo eh. This is a symbol. This is my body. Ang dugo, this is symbol also of my body. Kasi po, wala naman po siyang maliwanag na sinabi na pag ginamit niyo ito, tandaan niyo ito ay talaga magiging aking katawan. Ito talaga magiging aking dugo. Wala naman po eh. Ang sabi niya lang, you conduct this in remembrance of me. This bread as a symbol of my sacrifice. This blood, this cup of wine is a symbol of the blood that I shed for the remission of sins. Yun lang po. And then, to top it all, ang sabi niya, do this in remembrance of me. And that day when I return again. Amen. Isa pa pong parating ginugunita tuwing Good Friday, yung pong tinatawag na 7 last words of Christ. Bakit po napakahalaga nitong 7 last words na ito? Para sa inyo po, ano po yung pinakamahalagang word na binigkas ng ating Panginoong Diyos na talaga pong may impact sa atin po? Isipin po natin ang 7 wika ng Panginoon sa Krus ng Kalbaryo. Lahat po ng wika na yan ay makahulugan. Lahat po ng wika na yan ay mahalaga. Lahat po ng wika na yan ay nag-uugnay ng ating buhay sa Diyos. Lahat po ng wika na yan, kaya binigyan natin ng celebration din sapagkat sa wika na yun ng Panginoon Jesus, klarong-klaro kung ano ang kanyang pag-ibig sa atin. Klarong-klaro kung ano ang kanyang kaligtasan. Klarong-klaro kung ano ang kanyang tiniis, ang kanyang sakripisyo para sa atin. Klarong-klaro na ang mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo ay patungkol sa kanyang buhay, sa kanyang kapanganakan, sa kanyang ministry, sa kanyang pakipagkapwa-tao habang siya ay nagmi-minister sa maraming tao, kahit na sa kanyang Sermon on the Mount, ay kasama yan sa kanyang mensahe sa Krus ng Kalbaryo. Pero kung may isa man po, kung pipili tayo ng simulain sa kanyang salita, tama po yung number 1. Yung sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kasi ang pagpapunta ni Jesus dito ay in the spirit of forgiveness. Ang mensahe ni Jesus talaga ay repent. If you repent, there is forgiveness. Kaya kinonfirm niya lang yan nang magpunta sa doon sa Krus ng Kalbaryo. Na sinabi niya, Father, forgive them, for they do not know what to do. Mahalaga po yan. Mahalaga po. At may application po sa ating buhay. Naku, para sa akin po, gustong-gusto ko po yung it is finished. Kasi tapos na.
na-fulfill na, hindi po ba, yung kaloob ng ating Diyos Ama. In other words, wala nang hihigit pa or nothing will be, there's no better sacrifice than what Jesus already did. It is already finished. Amen. Pastor, kayo po, Pastor, dahil naunahan ko po yata kayo, ano po ba Opo. may dadagdag po ninyo doon? Actually, ako po ay agree. Sa maraming sinabi po sa pitong huling wika ni Jesus Christ, lahat po yan ay talagang merong kabuluhan sa atin na napakalalim para sa ating Panginoon at napaka-beneficial para sa atin. Pero kung meron nga pong isang pipiliin, yun nga po sa akin din ay yung tetelestai. It is finished, na ang ibig sabihin, ang lahat ng pagkakautang bayad na siya. Wala na kayong dapat alalahanin, wala na kayong dapat idagdag. Ang kaso ay natapos ko na at kayo ay talagang malaya na sa ngayon. So, yung pong sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Ito po ay isang napakagandang balita para sa atin na meron tayong assurance sa bawat sumampalataya sa Panginoon ay tiyak ang ating kaligtasan dahil sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Isa po pong paborito ko, gusto ko lang i-share din sa inyo at sa ating mga manonood, ay yung thief on the cross. Nung nagsabi siya at nagpakita siya ng paniniwala sa ating Panginoon, remember me when you're already in your kingdom. Ang sagot ng Diyos sa kanya ay, today, you shall be with me in paradise. In other words, this sinner could not have done anything good to benefit his salvation. And yet, on the spot, because he believed and accepted Jesus, pinangakuan siya na, today, you will be with me in paradise. In other words, hindi mo na kailangang dumaan pa muli sa kung ano namang mga parusa. Tiyak, mamamatay sila pareho on that day. But on that same day, you know, that thief on the cross, that repentant thief on the cross who recognized Jesus Christ was with him for eternity. That was the promise. Kaya ako po, meron po akong pag-asa doon sa ating mga ilang kakilala at mga kababayan na alam naman po natin na buhay sa makasalanang paraan, pananalangin po natin sila at dahil may pag-asa pa po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, siguro po iyon na po yung aking parting words. Pero para sa inyo po, gusto ko pong hingan kayo ng inyong mensahe, Pastor Junel, and then after that, si Bishop Leo po. Ano pong gusto nyong iparating sa ating mga manonood ngayon? Ano po ang mensahe ninyo sa kanila ngayon pong Semana Santa o Holy Week? Ang napakasaganang biyaya ng ating Panginoon ay dapat maging hayag sa lahat ng tao at maintindihan natin na yung pagliligtas na ginawa ng Diyos ay napakadakila. Bakit siya dakila? Una, ang nagligtas ay talagang makapangyarihan sa lahat. Ang kaligtasan, ang Diyos ang gumawa at hindi tayo. Ang impyerno, ang kaparusahan, ang eternal suffering, seryoso sa harap ng Diyos yan. Kaya niya tayo binawi, kinuha niya tayo dyan. So, napakahalaga po para sa atin na ngayon pong pagdiriwang ng Semana Santa, makita natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ating Diyos ay gumawa ng kaligtasan. At tiniyak ng Diyos na ang kaligtasang iyan ay merong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Ang pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ ang ebidensya na ang kanyang pangako ay may katiyakan ng katuparan. Yan po ang kapangyarihan ng kanyang salita. At sa huli, ang ating Diyos ay may panawagan. Isang panawagan ng relasyon. Isang panawagan ng Panginoon na tayo ay mahal niya at nais niyang makaranas din tayo ng kaligtasan, kagaya ng mga mananampalataya. So lahat po ng tao na maaabot ng programang ito po isang pagkakataon upang makita natin ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at nais ng Diyos makipag-isa tayo sa Kanya. Yan ang kahulugan po ng Semana Santa. At kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, masiserve yung purpose ng kamatayan ni Jesus Christ at ang tagumpay ay nasa Panginoon. Amen. Thank you very much to Pastor Junel. Si Bishop Leo naman po. Napakaganda pong sa sentro ng pagdiriwang natin ay talagang makita natin ang ginawa ni Jesus Christ.
Kasi ang Semana Santa, it focus, first of all, ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na maligtas tayo ay tinupad naman ng Panginoon Kristo. But it took so much sacrifice on the part of Jesus Christ. Mapako siya sa krus. What a sacrifice. Nagdinala niya ang pinapasa niya ang krus. What a shame, but what a sacrifice. Nang siya po ay nangaral, ay maraming kumutya sa kanya. What an embarrassment, what a sacrifice. Pero ginawa lahat ito ni Jesus para mabuo ang kadakilaang agenda ng Diyos ng kaligtasan. Kaya itong Holy Week, isentro natin kay Jesus Christ. Isentro muna natin sa Diyos. Kasi ang author ng salvation and everything is God the Father. Ang tumupad ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. So isentro natin sa ginawa ni Jesus. Hindi sa tradisyon. Iwasan na natin ang tradisyon. Isentro natin kay Jesus. Kay Jesus lamang, ang sabi ng Acts 4:12, there is no remission or salvation of sin except at the name of Jesus. Except at the name of Jesus, pagliligtasan tayo. Kaya isintro natin. Isintro din natin na marunong na tayo mag-unawa. Pag may hinanakit tayo, let us forgive. Gamitin natin ang forgiveness ng Diyos na binigay sa atin at magpatawad din tayo. Iyan ang isa pang diwa ng Holy Week. Hanapin natin yung mga nagkasala sa atin, sabihin natin, pinatawad na kita kasi pinatawad ako ng Diyos eh. Ito ay sa ating pagdiriwang na Holy Week. At last, gusto ko lang sabihin sa atin na ang tunay na katiyakan, kasiyahan, kapayapaan ay natubos na ng Panginoon sa pamagitan ng tinanggap natin si Jesus na ating personal na Panginoon at personal na tagapagligtas. Kaya yun ang sinabi ni Jesus, today, you shall be with me in paradise. At sinabi niya rin, natapos na. Wala nang alalan, nabanggit ko na yung kanina eh. Natapos na ang lahat ng kagustuhan ng tao na mapalangit siya, maligtas siya, mapatawad siya, mapayapa siya, at maging pagpapala ang kanyang buhay. Amen and amen to that. Maraming pong salamat sa inyo, Bishop Leo Alconga at si Pastor Junel Arevalo. Have a blessed Holy Week po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga manonood. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.